Oh, very nice. Dahan-dahan lang. Tapos yung malaki na yan, umarap muna. Tapos yung isa na yan, dahan-dahan siya, dahan-dahan pihit ng gano'n yun. Kaya may maraming mga nagko-comment minsan na parang hindi raw challenging kasi mababaw lang naman. Eh, ang reason nga kasi, bakit ka magpapalalim? Yan. Kung yung isda na sumabaw, wala King Mac. Yung King Mac, yung passage talaga ng King Mac, kagaya nung last time na pinuntahan namin doon sa Benavista. Nakakapana ako ng King Mac and 7 meters. So bakit ka magda-20? Yun, exactly. Diba? Yung pagod mo kasi pag halos ang spot nyo 20 pababa, 20-25, nakakapagod eh. Sobra, yung exhaustion mo. Tapos limited yung dives kasi mas mahaba yung interval mo. Yun, unlike kapag ka mababaw tapos may isda, mas marami kang dives na magagawa kasi mas mabilis ka makakapag-recover. So isa yan sa mga i-consider mo, no? I-consider mo. Kasi akin, kino-consider ko dati, yung agos eh. Nakuha ko din sa iyo yun, like pag di ganun kung agos, hindi ganun din ka-active yung mga pelagic. Wala din sila. Tinatanong ko sa sarili ko, bakit? Yung pala kasi, pag maagos, yung mga bait fish, walang kalaban-laban pag na-hunting sila nung okay. Tapos, yan yung madalas din na naglalaro sila kasi nga, pansin mo bro, kapag may malaking bato, ang dami ng mga bait fish sa taas. Bakit? Kasi continuous yung flow ng dagat. Yung pinifilter nila mga algae, mga planktons, yun yung food nila. Kaya sila lumalabas din. Kaya kapag walang agos, pansinin mo yung bato na yun, wala ding bait fish dun sa taas. Nandun sa ilalim. Diba? Pansin mo. Yun. Tapos minsan kapag karamdam mo na pag ganun may isda, may naghahunt. May naghahunt. Good morning mga kasanbi. Let's go. Hi, let's go na. Pamana na. Hey, what's up everybody? It's good to be back. Siyempre meron tayong isang celebrity spearo na to eh. Pagdating sa spear fishing game, Joy is the name. Tapos kasama pa natin si Pat. Second time. Spear fishing. Thank you sa malupit na spot ni Nick. Yun, this is a 3-day spear fishing trip. So, abangan nyo na lang. Marami siguro mangyayari ngayon. Tay! Tamang-tama, dito ka. Nandyan ang luba dalawa. Ano na? Kanina nangoy ako doon. Diyan lang, maamo masyado. Kita mo? Kalaki, mga 15 kilos na. Saan banda? Diyan lang, kanto, ito. Ituro ko itong baya sa'yo. Sige. Afternoon dive hanggang sunset. Actually, nag-warm up na kami kanina along the way. Ngayon, try namin mag-hunt ng pelagic doon sa may spot na kung saan meron akong nakitang luba na hindi ko tinama. Anyway, sama natin yung mga pangmalakasan nating spiro. Tingnan natin baka mabalikan ko yung luba. Eh si Joy na yan eh. Marami kaming hunting luba ngayon. Sana makaisa? Ang daming kwento ni tatay. Let's go. We are back in the water mga kasanvi. Same spot pero different friends or different spiros yung kasama ko dito. I'm with Patrick and Joy Adventures. So yeah, etong spot na to, dito kami nakahuli nila Riv ng luro ng mga pelagic, pero unfortunately ngayon medyo walang agos kaya matamlay yung spot. Nakarami na ako ng dive dito, so pinatulan ko na tong coral trout na alig-aligid kaysa naman wala akong huli. Kaya eto siya.
makikita nyo dito, halos sabay lang kami ni Patrick is mag-scan ng reef hanggang pababa doon, pabalik ng island. Kaya medyo confident ako sa mga dive ko ngayon kasi nandyan lang yung mga veterano sa paligid ko. First fish sa first day namin, easy peasy coral trout. Nakabalik nga kami dito sa harap ng isla. Ang dami ko ng dive. Wala masyado akong nakitang decent size na target. So, nag-decide kami ni Patrick na huntingin namin yung kinikwento ni tatay kani-kanina lang sa video na yung lubang araw na nakita niya habang namumugito siya. So, yun, sinilip na namin yung mga potential na bahay ng isda. Dalawa kami ni Patrick. Nag one up, one down kami kasi medyo cavey yung mga coral reef dito, so body system, kaya medyo safe yung aming pagsagawa ng mga dive. Dito makikita mo na veterano talaga yung kasama kong Spiro dahil hinintay niya muna ako mag-resurface bago siya nag-dive. Alam na alam niya yung gagawin niya. Yung tinatawag na body system, one up, one down. Titingnan ka muna niya, babantayan ka niya na maging safe yung dive mo. And after that, ikaw naman yung magbabantay sa kanya. So, saka ka maggagawa ng panibagong dive pag naka-resurface na ulit yung body mo para safe. Safe na nasasagawa nyo yung inyong pag-spear fishing at the same time, nag-enjoy kayo. At this moment guys, dumidilim na yung aming paligid at hindi pa rin namin namamataan yung aming target. Kaya after ng dive ko na to, nag-decide na kaming bumalik sa aming campsite and call it a day. Etong unang araw namin sa pamamana ay naging silbing warm up ko muna dahil sa isang buwan or isa't kalahating buwan akong hindi nakapag-dive gawa ng mga sunod-sunod na bagyo. At busy rin sa mga ibang bagay. Kaya nung nagkaroon tayo ng magandang panahon at nagkaroon kami ng chance para mag-dive, sinulit na namin, nagkayayaan na at eto. Kung makakarating kayo hanggang dulo ng video na to, pumaldo naman kami sa aming mga huli. Kaya let's go! Pizza. Prito lang muna kami ngayon. Bawi kami bukas. Anong ulam mo? Lapu-lapo. Huli ni Sanvi. Bawi siya bukas ng sweet and sour. Bitin daw sa ingredients ay sayang naman. Uy, saka magsisigang kami ng red bass. Red bass. Try mo minsan. Ang sarap pa sa pakiramdam kapag ka yung na fully stretch ka, tapos pati yung lungs mo, tapos magde-dive ka. Hindi mo kailangan ng adaptation. Parang yung katawan mo, yung adaptation kasi usually, nangyayari siya after mga matagal na 2 to 3 ihi. Oo, matagal. Pansinin mo, pag nakaumpisa ka na mag-ihi, parang sarap. Parang tapos pag umihi ka pa, parang ang sarap pa ulit. Pag pangatlo na, yun na, parang ito na. Mamaw mode na. Ganon. Kasi the longer tayo nag-stay sa tubig, yung katawan natin nag-adjust, nag-adapt. Kaya kailangan mag-blend in sa activity na ginagawa mo. Talagang hanggang sa finally totally equipped na siya.
Gano'n naman tayo eh. Yun nga, sabi mo, adaptation. Pero minsan nga, it takes time kung hindi ka ready kagad. Oo. Good morning everybody. Second day na namin. Medyo matamlay yung aming spear fishing kahapon. Siguro sa panahon. Or that's part of the spear fishing. Minsan masagana, minsan matamlay. Sana ngayong second day medyo ma-action na. Bibigyan tayo ng blessing ni Lord galing sa dagat. Kanina nagkakape kami ni Joy. Siyempre, kinuha ko ng opportunity na tanungin yung mga experience. Spear fishing 101. Hanggat meron kang pwedeng itanong, mga libreng informasyon, itanong mo na kasi magagamit mo naman siya doon sa activity mo. Pag meron kang mga nakakasamang legend, may nakakasama kang mga well-experienced na tao, kung mayroon kang pwedeng itanong at libreng informasyon, kunin mo na. Magagamit mo yun sa kung ano mga activity mo. Kaya that's good na may nakakasama kang ganun tao. Yeah. So this is our second day. See you in the water. Let's go! Okay, second day na ng aming spear fishing trip. Medyo lumayo-layo na kami sa isla. Napalayo na ng spot. At eto, unang dive ko, isang Big Eye Trevally. Curious siya, lumapit siya nung nasa surface pa ako. Kaya dinive ko na. At medyo nag-chase down pa kami ng konti bago ko na-meet yung damang distansya and pull the trigger. Bam! Here we go. That's our first fish, Big Eye Trevally. After few drop, eto sa dive na to, may napadaan sa aking School of Barracudas. Maliliit pa sila pero tinry ko kasi makapag double kill for the content purposes, pero hindi nangyari yon. Pero nahuli naman at decent size na siya, pwede na siya pang ulam. Kaya eto, ang second fish ko sa second day namin is not so big barracuda. Nag-aalangan pa ako niyan hawakan kasi nangangagat yan pag hindi mo sila na-neutralize agad. At dito sa dive na to, nakwento ko kay Joy na every time na mag-spear fishing ako, gumagawa talaga ako ng goal na hahunt ako ng ganitong isda, yung mahirap, yung challenging. So, ginandahan ko yung approach ko sa bahay na to dahil alam ko nandito yung aming Maurice Sea Perch. Ayun siya. Kaso matalino talaga. Medyo naging aggressive yung pag-aim ko ng spear gun. Na-spook, hindi na lumabas. Then nagabang ako ng konti. Wala na talaga. Minsan ganun pag first approach mo, yung opportunity ng curious siya, dapat masagawa mo na yung pag-pull ng trigger. Kasi pag nakalaman niya na may threat sa paligid niya o sa bahay niya, hindi na lumalabas yan or nagiging mailap na sila. Ganun katalino yung isdang to. Kaya challenging para sa akin na makahulin to. Tsinagaan ko na to. Hindi na ako umalis dito sa spot na to. Nakapag-explore pa sila Joy, sila Patrick sa lugar. Ako, nag-steady na talaga ako. Kaya after ng marami kong approach sa kanya, hindi ko na ipapakita yon dahil hindi ko naman siya nakuha doon. Humugot na ako ng flashlight, ng dive light, at pinasok ko na talaga yung bahay niya kung saan siya pumasok na butas. Doon ako dumiretso agad at sinuwerte naman tayo na nandun pa rin siya.
One down. One fucking down. Third fish, Maori sea perch or kanlay. Guys, first time ko makahuli nito. Napakailap nito at napakasarap nito sa sabaw. Kaya win-win achievement na naman para sa akin to. After ng kanlay, marami pa akong dive na ginawa. Hindi ako nakahuli, hindi ako nakatama. Ganun talaga sa spear fishing. Then sa drop na to, medyo nagpalalim na kami. Nasa 18 meters na yung bottom. May nakita akong coral trout. Ito yung sinasabi nilang high class or original na suno. Kasi nasa kalaliman to sila. May iba-iba tayo ng suno eh. Kind of labo-labo. Meron ibang klase sa mababaw, meron sa saktong lalim lang, at meron sa malalim talaga. So, napul ko na may trigger kasi curious siya. Ayan. Dito may pinag-usapan kami ni Joy na dapat pala hinila ko na kaagad yung line ko. Wala pa akong ganong reflexes sa ilalim ng tubig, hindi pa ako sanay. So, every time na may nahuhuli akong isda, hinahayaan ko muna siya. Then, iniisip ko na lang muna ay yung makapag-resurface. So, another story na yung retrieval. After ko makapagpahinga, na-retrieve ko na yung isda. So, eto na siya. Fortunately, hindi naman siya nakapasok dun sa kuweba or dun sa butas, kaya madali ko na siyang na-recover. Yun na yung pinopoint out ni Joy na kung may pagkakataon kang mapigilan siya or hilain na agad pag nahuli mo na, tinamaan mo na siya, ugaliin mo na manage mo kaagad yung line after mong tumira ng isda. So, hopefully, sana ma-practice ko yun, magawa ko yun. Marami ka talagang matututunan kapag may mga nakakasama kang veteranong spiro. Para sa ating lahat ng mga spiro, lagi lang nating isipin na marami pa rin tayong matututunan kahit kaano ka nakagaling, kaano ka nakalalim sumisid. Kailangan mo pa rin makinig sa iba't ibang experience ng mga iba't ibang spiro na kahit maliit na detalye is malaki yung maitutulong nito sa'yo. Gandang advice, diba? Ganda rin ng isda ako eh. Oh, mamahalin yan. Maliban sa pagkain ng aming mga huli, ito rin yung isa sa mga paborito kong part ng spearfishing, yung kwentuhan na kami ng mga kanya-kanya naming huli. Dahan-dahan lang. Tapos yung malaki na yan, umarap muna. Tapos yung isa na yan, dahan-dahan pihit ng gano'n. Tapos, siyempre, mas malayo yung malaki. Yung isa, papihit, paharap sa akin. Tinira ko na. Nag-stone shot. Pero mas malaki talaga yun, no? Hindi ko na-expect yan kasi bumaba ako doon kasi yung Malaguno. Doon na nawala sa vision ko yung Malaguno. Sabi ko, baba na ako dito. Pagbaba ako, dahan-dahan. Tapos pagtingin ko, lumapit siya sa akin. Nakaharap. Tapos pinindot ko yung GoPro. Namatay! Sabi ko, naka-record pala ako. Tapos nakatutok na ako. Binuksan ko ulit, sabi ko, wait. Tapos dahan-dahan. Camera roll muna pag magtira. Tapos ano pala, no? Pag tira mo, hindi mo kagad ginagrab yung line mo? Hindi ko ginrab. Yun lang o? Hindi. Lagi? Lagi kong ginagawa yun. Hinahayaan ko lang. Alanganin sa malalim yun. Oo, tsaka lalo malalim eh. Yung drag niya, kumbaga matagal akong makakabalik kung gagawin ko pa yun. Sabi ko, recover na lang. Yung ginagawa ko. Mas maganda pag ano mo, hilahin mo agad eh. Oo. Kasi Wala na kapag ka nag-intro yun, nag-monoline yun, mas nahirapan ganun. Pag sumuksok yun ng susi. Buti bumara ng ganun yung ano. oo. Pag ipasok niya yung shaft sa buhay ba? Nakatagos man, nakabalagbag yung shop, hindi niya makapasok. Pero crucial yun. Kasi ramdam ko malalim eh. Sabi ko, hindi, bitawan ko muna. 18 wala tong... wala akong ano. Malalim 18. Malalim. Di basta yun. Di pa ako sumasagad kaya na 16.
Sa wakas, nakauli rin ako ng kanlay. Ang hirap nito, yun eh. Mahilap, matalino. Magaling umiwas sa threat sa kanya. Tinagaan ko siya doon talaga balik-balikan kanina doon sa kanilang bahay sa teritoryo nila. Marami sila eh, 4. Mas malalaki yung iba. Yung maliit-liit lang yung nakuha ko, pero okay na. I-check na natin siya sa kanyang checklist, sa aking checklist. Tapos syempre, salang agad. Lutuin agad kasi hindi pa ako nakakain nito. Hindi pa ako nakakauli, tapos hindi pa ako nakakain. Ito na yung pagkakataon. Sabaw daw talaga, matindi dyan. Galing. Ano sabi mo ah? Up. Namis. Goods. Goods. Sarap. Ito magtatapos ang aming 3 days spear fishing trip. Sa beach pa din kami. Kain namin. Huwag kami with Rico. Kain. Sarap po, inihaw, lison. Agwanta lang. Kanina namin nahuli, umaga. Pauwi na kami. Tatapos lang ng aming epic adventure. Sobrang epic nun. Basta kasama mo si Joy Adventure. Yan. At si Pat. Spear fishing. Yes, sir. Ang epic nung nangyari. Epic! 3 araw yan, pero mapapanood yun sa akin sa isang video lang. Kasi sobrang na-amaze ako sa mga pinagagawa ng dalawang to, kaya halos hindi ako nakapag-video eh. Na ninamnam or nilasap ko na lang yung aming mga ginawa at mga kinain, niluto, at yung mga experience. Sir! Galing. Hindi pa matatapos dito yung adventure namin. Meron pa kami mga mission sa mga susunod na video, so abangan nyo na lang. Malupit yun. Mas malupit yun. Abangan. Yun yung mga spot na hindi pa siguro naaabot ng mga ibang Spiro. Yun yung tatry namin maabot. Papakita namin kung ano yung mga pwedeng madali natin doon. So abangan nyo na lang. Let's go! Yee!